Pinakaba ng Magnolia Chicken Templados itong San Miguel Beer, pero sa bandang huli ay nanaig pa rin ang Beermen para makuha ang Game 1 ng finals ng Commissioner's Cup. Nakaalagwa ang San Miguel Beer noong second quarter na naka-score sila ng 41 points at lumamang na sila ng malaki hanggang doon sa third at fourth quarter. Nung mga 6 minutes na lang ang natitira doon sa fourth quarter, nilabas na ni Coach Chito Victolero yung mga starters niya, kabilang na itong si Paul Lee at yung kanilang import na si Tyler Bay. Pero yung mga third stringers ng Magnolia, itong sila Joseph Periobo, Russell Escoto, itong sila Mendoza, lumaban hanggang nung last 73 seconds ng game. 5 points na lamang ang San Miguel Beer yung kalamangan nila. Hindi rin nakatulong yung maraming turnovers ng San Miguel Beer at yung napakarami nilang minintis na free throw. 60% lang yung free throw shooting nila. Partikular na ito si Jericho Cruz na 1 out of 6 lamang. Pero sinabi nga ni team manager Gia Banilla ng San Miguel Beer, panalo is panalo, a win is a win. Hindi maganda yung panalo ng SMB, sinabi ni Coach George Gallant, dahil nag-relax sila nung bandang huli. Pero, syempre, importante pa rin sa Game 7, sa isang best of 7 series, na makauna ka. So, tignan natin kung ano mangyayari dito. Sinabi ni Coach Victolero naman na ang naging problema kasi dyan ay fatigue dahil kalalaro lang ng Magnolia doon sa kanilang serye sa Phoenix, samantalang ang San Miguel Beer ay nakapagpahinga na. Pero dito sa game na to, maagang nakapagpahinga itong si Tyler Bay at yung iba nilang starter, so baka makatulong yan. Sa ngayon, nakita natin na dito sa seryeng ito, ang palaging sinasabi ng mga analyst na ito raw ay labanan ng opensa at depensa. At nakita natin, doon sa second quarter bumigay ang Magnolia dahil hindi nila nakayanan yung opensa ng San Miguel Beer. So tignan natin kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Chito Victolero sa Game 2 at ang San Miguel Beer naman para magpatuloy yung kanilang momentum. Bukod dito sa mga trades ay meron ding mga pwedeng tignan na mga free agents ang Barangay Ginebra para sila ay magkaroon ng additional players na may dadagdag dito sa kanilang rotation. Kabilang doon sa mga free agents na yan, itong sila Rashawn McCarthy, si J.R. Kinyahan at itong si Joseph Taha. Itong si Rashawn McCarthy, meron pang isa dyan, ito si Travis Jackson. Unrestricted free agent din yan na pwedeng kunin. Pati na itong si Frankie Johnson. So, ibig sabihin maraming pwedeng kunin itong Ginebra. Ito si Rashawn McCarthy, pwede yan dahil ito ay isang point guard. Actually, starter ito dati dito sa Terra Firma. At meron naman itong shooting at playmaking na pwedeng gamitin at pwede itong pang backup. Ito naman si Joseph Taha, alam natin, masipag na center yan at pwedeng maging backup ng Barangay Ginebra. And of course, ito si J.R. Kinyahan. Alam natin, naglalaro ito ngayon dito sa NPBL, pero pwede namang i-buyout ng Ginebra yung kontrata ng nabanggit na player at magkakaroon sila ng isang outside scorer. Alam natin na ang Ginebra as much as possible gusto niya syempre yung trade dahil doon sila makakakuha ng mas quality players. Pero ito namang mga nabanggit katulad nila McCarthy, si Kinyahan at si Taha, okay pa rin naman ang mga laro niyan. At kung mga bench players lang naman ang hinahanap ng Barangay Ginebra, makakatulong ang mga nabanggit. Dahil alam naman natin, kaya lang sila walang team dito sa PBA dahil sobrang dami na talaga ng players. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, ay makatutulong din ang mga nabanggit. Pwede yan mga yan na maging temporary short-term contract lang ang ibigay. At kapag maganda pinakita, pwedeng bigyan ng extension. Ibig sabihin maraming options ang Barangay Ginebra, hindi lamang sa trades kung talagang gusto nilang palakasin itong lineup nila dito sa darating na Philippine Cup kung saan gusto nila siyempre makabawi pagdating sa performance. Kung ito raw NLEX Road Warriors ay merong gagawin na transaction ngayong linggong ito, mukhang itong TNT Tropang Giga ay gusto ring sumunod. Of course, alam natin na ang gagawin daw nila ngayon, reportedly, ay itong trade para kay Nambatak at ang magiging kapalit ay first round pick. Hindi pa natin alam kung anong taon yan, pero malamang ito sa darating na draft. Sa ngayon, itong TNT meron pang gustong gawing pagbabago dyan. Bukod dito kay Nambatak, gusto pa nilang kumuha ng isang big man. Either center o di kaya naman ay power forward. Power forward syempre para maging kahalili nito si Calvin Optana. At sa center naman para dito kay Poy Eram. Alam natin ang laking kawalan kasi nito si Poy Eram dahil ang tagal niya nagkaroon ng injury, hindi pa natin matitiyak. Actually wala pang statement ng TNT kung kailan ito makababalik. Matunog pa rin ang pangalan ni Brandon Rosser na makukuha ng katropa lalo na ngayon
At mukhang ito si Robert Bolick ay mananatili sa pansamantala dito sa NLEX Road Warriors. So kung sakasakali na itong si Brandon Rosser ay kukunin nitong TNT, kinakailangan naman magkaroon din ng big man itong NLEX. Pwedeng yan ay itong si Poy Eram, pero siyempre kinakailangan dumaan dyan sa Blackwater dahil hindi pwedeng mag-trade ang mag-sister team. Pwedeng mangyari actually, itong si Christian David ang sa NLEX, si Poy Eram balik sa Blackwater at ito namang si Brandon Rosser sa TNT. So maraming posibilidad na pwedeng mangyari dyan na nakikita natin. Ang maliwanag dito, kinakailangan ni Coach Jot Reyes na i-upgrade itong front court ng TNT Tropang Giga. At syempre nakikita nila nangyayari nga dito sa Commissioner's Cup kung saan parehong SMC teams na naglalaban sa finals at yung MVP teams niya ang aga nalaglag. Kaya syempre alam natin gusto ng MVP group na makabawi at magkaroon ng mas magandang performance at paglalaro sa Philippine Cup. Dumarami ang mga teams na interesadong makuha ang serbisyo ng player na si Bong Quinto, lalo na at maganda ang pinakita niya para dito sa Meralco Bolts. Natutunugan na rin kasi ng ibang koponan na magkakaroon ng revamp dito sa MVP group, kabilang na dyan yung koponan ni Coach Luigi Trillo. Alam natin na ang Converge Fiber Excess ay isa doon sa mga teams na interesadong makuha si Quinto. Kamuntik na nga nilang makuha yan, kaya lang doon sa 3-team trade sana na mangyayari, kabilang itong Converge, Meralco at isa pang koponan, ay hindi natuloy dahil nga nagkaroon ng ACL injury itong si Kevin Alas. So ang nangyari, napuspon yun at nanatili itong si Quinto dito sa Meralco. At dahil ang ganda na pinakita ni Quinto doon sa playoffs ng Bolts kahit na natalo sila sa Phoenix, nagdadalawang isip ngayon si Luigi Trillo kung ito ay pakakawalan o hindi. Kaya yan ngayon ang tinitignan din ng Converge Fiber Excess kung paano nila makukuha ang serbisyo ng nabanggit na player. Kung sakasakali na itong si Bong Quinto ay mapunta dito kay Coach Aldin Ayo, asahan natin na magiging malaki ang papel niya dyan dahil isa siya sa mga talagang ginagamit talaga ng mga teams dahil two-way ito, pwede sa opensa, pwede sa depensa. Sa ngayon masasabi rin natin na itong si Bong Quinto pinag-iinteresan niya ng ibang koponan katulad ng Rain or Shine Elasto Painters, pati na nitong Phoenix na nakalaban ng Meralco dahil yung mga ganyang klaseng players ang gusto ng kanilang lineup. At masasabi rin natin na ito namang Meralco hindi basta-basta pakakawalan nitong si Quinto dahil alam nila ang value nito. So tignan muna natin kung ito si Bong Quinto nga ay makatutulong dito sa Meralco Bolts o di kaya naman pagdating ng Philippine Cup, baka ibang koponan na ang pinagdalaroan nito. Ang maliwanag dito, magpapalakas ang Meralco at doon sa revamp na gagawin. Huwag na tayong magulat kung maraming mga players ang biglang mawala at meron namang mga papalit yan dahil gusto nilang makabawi ngayon. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Donald Santiago, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang. Pinabati din natin si OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Junicio Mercado, Ronald Perbosidad, Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating mga taga-subaybay.